Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Mang Lino. Sa mga nakaraang bahagi ng kanyang kwento ay isinisi sa kanya ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at parang ang liit na rin ng tingin ng mga kababaryo niya sa kanya. Kaya nagpasya na lang siya na mag-aral ng mga orasyon at maging manggagamot kagaya ng kanyang lolo. Kaya sumama na nga siya sa lugar ng kanyang lolo upang doon na lang muna pansamantalang manatili at mag-aral na rin ng panggagamot. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos namin kumain ni Tingting noong almusal na lugaw, ay sinabi ni Lolo na doon daw ako umupo sa sala at mag-obserba sa kanyang mga gagawin. Kaya naupo na nga ako doon. Ibinaba na ni Lolo ang hawak niyang tasa. "Ano? Handa ka na?" Sabi niya pa doon sa nilalang na nakasapi sa katawan noong lalaki. "Pakawalan mo ako, tanda! Papatayin kita!" Sigaw pa noong lalaki. "Ikaw itong nakatali. Ikaw pa ang matapang. Ganito na lang. Dahil sa marami pang nakapila na mga magpapagamot, kaya hindi ko na ito papatagalin. Lulubayan mo ang lalaking ito o hindi?" "Hindi!" Malakas na sigaw pa noong lalaki. "Sigurado ka dyan? Pag ako nakawala dito, tanda, papatayin kita!" Wala ka pang galang sa akin ha. Hindi mo nga talaga ako kilala. Kaya heto, mamahinga ka na. Hinipan lang ni Lolo Ino ang kanyang daliri, tapos itinusok doon sa leeg noong lalaki. Hinipan niya iyon ulit, saka isinaksak naman sa kaliwang bahagi ng dibdib. Kumisay-kisay naman iyong lalaki, na animoy sinaksak talaga ng totoong patalim, tapos nawala ng malay. "Halalo, patay na yan?" Ngumiti lang si Lolo at sinabing, "Hindi pa, apo. Iyong nilalang lang ang namatay, pero iyang mismong tao, buhay pa yan." Nag-orasyon uli si Lolo, tapos hinipan ang ulo noong lalaki. Sabay tinawag sa pangalan. Unti-unti namang nagmulat ng mata ang lalaking iyon at hingal na hingal. "Apo, kalagan mo na yan, tapos painumin mo ng tubig." Agad din naman akong tumalima sa sinabi ni Lolo. Matapos nga iyon, ay inalalayan kong umupo ang lalaki papunta sa maliit na balkonahe sa harapan ng bahay. Tapos sabi ni Lolo na tawagin ko na daw ang susunod na magpapagamot. Karamihan naman sa mga nagpagamot ay mga batang may lagnat at mga pilay lang ang karamdaman, kaya wala nang nakakapangilabot pa. Pero sa tingin ko sa ginagawa ni Lolo ay mas nakakapagod ang ganun, kasi hinihilot niya iyon isa-isa, tapos may mga kinakapa pang pilay. Iyong ibang mga bata nga na hinihilot niya ay napapaliyad pa sa sakit kapag nadidiin ang pilay. Pero sa isip-isip ko pa, parang mas masarap pa nga dagdagan ng pilay ang ilan sa mga iyon. Kasi mga pagmumukha pa lang ay mukhang makukulit na talaga. Joke lang po. Pero medyo nakakaasar lang din kasi talaga tignan ang mga batang sobrang kulit. Iyong iba nga daw doon ay suki na, sabi pa ni Lolo. Iyon bang napilay na noong nakaraang linggo, tapos napilay ulit kasi hindi nga matigil sa kakulitan. Matapos makapaghugas ng pinggan si Tingting, ay umalis na rin iyon agad. Kinahapunan, mga 2:00 siguro ng hapon, ay wala ng pasyente si Lolo. Dumating din si Tingting. "Lo,
Baka pwedeng makahingi ng buko mo. Nauuhaw ako eh. Tsaka para makakain na rin ng buko si Kuya Lino. Sige ba? Basta iyong sa may unahan ang kuhanan nyo ha. Huwag itong sa may malapit sa kubo. Kasi inaalagaan ko yan. Dahil gagawin kong langis panghilot ang mga bunga niyan. Opo, Lo. Sagot pa ni Tingting. Kuya Lino, tara. Kuha tayo ng buko. Natuwa naman ako. Kaya nagmadali na akong maglakad at sumunod sa kanya. Akala ko naman, doon lang talaga sa labas ng bakuran. Iyon pala, medyo malayo pa kami sa kubo kukuha. Tinanong ko naman siya kung bakit doon pa. Marami namang puno ng nyog doon lang, malapit sa may bakuran. Ang sabi niya naman, kasi hindi daw iyon masyadong nakukuhanan. Kapag nagmamadali lang sila kumukuha ng buko o nyog doon sa may malapit. Pero dahil sa hindi naman kami noon nagmamadali, kaya doon na lang daw sa medyo malayo. Kukunin niya rin ang mga nyog noon para may maipanghalo sa pagkain ng baboy at pangluto na rin. Mahilig daw kasi talaga si Lolo Ino magluto ng mga pangmeryenda na may gata. Gaya ng saging na niluto sa gata, kamuting kahoy na may gata, at minsan nilupak. Iyon bang saging na nilaga na babayuhin at lalagyan ng kaunting asukal at nyog. Pagkarating namin sa isang puno na napakalago ng ibabaw, ay sinabi ni Tingting sa akin, Kuya Lino, dito na ako aakyat. Lumayo ka muna kaunti, baka mabagsakan ka. Kaya naglakad muna ako papalayo. Parang may saunggoy lang kung makaakyat iyong si Tingting ng puno ng nyog. Dahil dire-diretso iyon sa ibabaw. Pinagpuputol niya ang mga tuyong sanga noon, tapos pinagtatadyakan niya lang ang mga nyog. Nagkalaglagan naman agad ang mga iyon. Tapos pumili na rin siya ng sakto sa edad na buko. Iyon bang parang pangsalad ang kapal, para daw siguradong mabubusog kami. Habang naroon pa si Tingting sa itaas at abala sa paglilinis sa itaas ng nyog, ay may nakita akong matandang babae na naglalakad papunta sa direksyon ko. Tinignan ko iyong mabuti kasi nakabelo siya ng itim. Tapos nakapayuko iyon, pero makikita na nakatitig siya sa akin at matalim ang kanyang pagkakatitig. Animoy may ginawa akong kasalanan sa kanya. Magandang hapon po. Bati ko pa doon para maipagpag iyong kakaibang pakiramdam. Pero hindi ako noon sinagot. Nilampasan lang ako. Kasi iyon palang kinakatayuan ko ay malapit sa daan. Tuloy-tuloy lang iyon, tapos nagulat ang matanda noong magbagsakan ang mga nyog na pinagsisipa ni Tingting. Parang napatalon tuloy iyon sa gulat. Natawa tuloy ako pero pinigilan ko lang kasi baka magalit lalo sa akin iyong matanda. Noong matapos na si Tingting sa itaas ay bumaba na siya, pero may 2 buko siyang dala na hindi inilalaglag. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya pa iyon bitawan. Baka mahulog kasi siya habang bumababa na may bitbit. Sabi niya naman na okay lang, sanay naman daw siya. At ang 2 bukong iyon ay malakanin lang ang kapal at para iyon kay Lolo Ino. Dahil ayaw doon noon ng makapal. At ayaw din na ibinabagsak sa lupa dahil kung hindi mababasag ay maaalog. Nasabi ko na lang tuloy sa isip ko na ang arte pala ni Lolo Ino Gusto espesyal talaga ang sa kanya, pati na ang pagkuha. Noong nakababa na si Tingting ay tinanong ko siya kung sino ang matandang iyon. Ang sabi niya naman, hindi niya daw nakita
kasi abala siya sa itaas. Kaya idinescribe ko na lang sa kanya ang itsura noong matanda. Sabi niya naman na baka iyon ang mga tagaunahan pa. Huwag daw akong magpapaisa sa mga iyon dahil may duda siya na may lahi iyong aswang kasi ilag sa tao tapos kakaiba kung makatingin. Pero huwag daw akong mag-alala dahil hanggang naroon ako sa bahay o sa bakuran ni Lolo ay siguradong safe daw ako dahil napakarami naman ng tropa doon ni Lolo. Sabi ko naman sa kanya na wala naman akong nakikitang kaibigan ni Lolo na dumadalaw maliban sa kanya. Tumawa naman siya at sinabing ang ibig niyang sabihin ay iyong mga hindi nakikitang tropa ni Lolo. Tinanong ko naman siya kung hindi ba siya natatakot sa mga iyon. Sabi niya naman na natatakot din kasi nga mga engkanto ang mga iyon. Pero sabi naman daw ni Lolo sa kanya na hindi naman siya noon aanuhin dahil kaibigan naman siya ni Lolo. Basta kapag naroon daw siya sa bahay ni Lolo at nagpapakain ng mga alaga. Sa tuwing wala si Lolo ay nagsasalita na lang daw siya mag-isa at sinasabing makikiraan lang siya at sila ang umilag dahil hindi niya naman sila nakikita. Wala din naman siyang masamang pakay sa kanyang pagpunta kundi ang magpakain ng mga naiwang alaga ni Lolo Ino. Masayang lumipas ang oras habang kumakain kami ni Tingting noong buko. Masaya rin naman kasi siyang kasama dahil mahilig itong magkwento. Pero masasabing may alam siya sa mga bagay-bagay at seryoso pagdating sa usapang hanap buhay. Wala na daw siyang tatay dahil nabagsakan daw iyon ng nyog at tiyempong naroon pa sa bangin na iyon. Kaya noong nahilo ay nalaglag na rin sa bangin at iyon na raw ang ikinamatay. Pero duda niya daw ay hindi iyon basta aksidente. Mukhang may naglalarong engkanto doon. Katulad noong nangyari sa kanya na gusto siyang kunin. Muntik na nga daw talaga siyang mabaliw kung hindi niya lang nakilala si Lolo Ino. Kaya nga daw, utang na loob niya kay Lolo Ino ang kanyang buhay. At ito na rin ang tumatayong pangalawang ama niya. Minsan naman daw ay dadalhin niya ako sa bahay nila para makilala ko rin ang nanay niya at kapatid na bunso. Dalawa lang daw silang magkapatid at 9 na taong gulang iyong kapatid niyang babae. Matapos namin magpakabusog sa 6 na pirasong buko, ay nagsimula na si Tingting sa pagbabalat noong mga nyog na panggata. Ang galing niyang magbalat dahil naiiwanan niya pa talaga ng hawakan. Tapos gumawa din siya noong sinanglay. Iyon bang sanga din ng nyog na ginawang sabitan para ipapatong na lang sa balikat? Iyong kahalintulad sa bitbit ng mga magtataho. Ganon iyong ibig kong sabihin na sinanglay. Pagkarating namin sa bahay ay naabutan namin si Lolo na naghihiwa na noong katawan ng saging para ipapakain sa baboy. Inilapag lang ni Tingting iyong kanyang dala tapos kumuha ng 2 nyog at nagpaalam na uuwi na raw muna sa kanila dahil mag-iigib pa siya. Kaya sinabi ni Lolo sa akin na ako na daw ang magkayod ng nyog para doon sa pagkain ng baboy. Tinuruan na rin niya ako sa mga magiging trabaho ko sa araw-araw, gaya ng pagpapakain ng baboy at mga manok. Kinagabihan ay nakita kong nakatayo si Lolo sa labas ng bakuran at nakatanaw sa itaas. "Lo, anong problema?" Sabi naman ni Lolo na mukhang naka-duty na naman daw ang mga aswang. Nararamdaman niya daw na merong dumaan. Sabi ko naman na dapat magsara na kami ng bintana at pinto
Sumagot naman ito na hindi daw kaligtasan namin ang kanyang pinag-aalala dahil hindi naman basta-basta makakalapit ang mga aswang sa bahay niya, lalo na kung hindi naman malakas na lahi. Dahil maliban sa naninirahang mga nilalang sa loob ng bakuran niya, ay may mga nakabaong pangontra din sa 4 na sulok ng bakuran. Ang ipinag-aalala niya daw ay kung sino ang taong bibiktimahin ng mga iyon. Kapag gutom pa naman daw ang mga iyon, ay wala talagang pinipili at talagang mababangis na lahi ang nakatira sa kasunod na bundok. Dahil sa mga naikwento sa akin ni Lolo, kaya nakaramdam ako ng takot. Naisip ko kasi na papaano pala kung atakihin ako ng mga iyon kapag hapon o umaga at naroon ako sa igiban. Pumasok na ako sa aking silid at sinigurong nakasuksok ang pangtrangka ng bintana. Maya-maya ay narinig ko ang tunog ng tabak-anan ni Lolo o iyong lata ng gatas na pinaglalagyan niya ng kanyang tabako at dahon ng pinatuyong buri. Hindi ko po alam ang Tagalog ng buriha, pero iyon ang dahon na ginagawang banig. Madalas kasi kapag nagpapahangin si Lolo sa labas, ay nagyoyosi siya noong kanyang tabako. Magkaamoy na nga yata sila ng tropa niyang kapre sa kakatabako niya eh. Habang nakahiga ako sa papag doon sa kwarto, ay iniisip ko yung tungkol sa mga aswang. Mula kasi noong naroon ako kay Lolo, ay madalas na akong magtanong tungkol sa mga aswang. Kung ano ang kakayahan nila at kung ano naman ang kahinaan. Akala ko noong una ay pare-pareho lang, pero mali pala ako. Iba-iba pala. Depende pa sa lahi, at mas mahirap kung mangkukulam din ang isang aswang dahil marami iyong alam na orasyon para protektahan ang kanilang sarili laban sa mga orasyon din. Parang habang tumatagal ay mas lalong nagiging komplikado yata ang lahat. Sa kakaisip ko tungkol doon ay tuluyan na nga akong nakatulog. Nagulat na lang ako noong tinapik ako ni Lolo at sinabi na bumangon daw ako dahil aalis kami. Tinanong ko naman siya kung saan kami pupunta. Ang sabi niya naman, nahahanapin namin ang aswang. Sabi ko naman na di ba kapag may aswang ay dapat magtago o umiwas. Bakit kabaliktaran yata ang gagawin namin? Ang sagot niya naman na di ba raw gusto kong tugisin ang mga aswang na pumatay o kumuha sa mga kaibigan ko. Kaya simulan ko na daw sa gabing iyon. Nararamdaman niya daw na may hindi magandang nangyayari sa ibabang pamayanan. Kasi ayaw daw huminto ng kaba niya sa dibdib. Wala na nga akong nagawa kundi ang bumangon. Inabutan ako ni Lolo ng itak na nasa lalagyanan pa. Tapos isang mapayat na kawayan. Takot daw ang mga aswang na masugatan noong kawayan na iyon dahil mabuhok ang ganong uri ng kawayan. Matagal silang makakapagpahilom ng sugat. Kahit naninigas ang mga kamay ko dahil natatakot nga ako, ay dahan-dahan ko na ring tinanggap iyong kawayan at itak. Lumabas na nga kami ng bahay at nagsimula ng baybayin ang daan, pababa ng pamayanan. Magsama-sama po tayong muli sa pagpapatuloy ng kwento nating ito na ibinahagi ni Mang Lino. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.